So, pag nilagay mo kasi sa number 1 or low, yung thermostat or yung temperature na control mo doon, is ang mangyayari kasi sa refrigerator, guys. Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, panibagong video, panibagong tutorial at tips na naman ang aking isi-share sa inyo. So, sa video na ito guys, magsasagot ako ng 3 tanong mula sa aking mga subscriber at yung mga nagko-comment dito sa aking channel, no? Disclaimer lang guys, lahat ng mga videos, mga tutorial na aking binabahagi at sinishare sa inyo ay ayon lamang sa aking product training. So, before ay nagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya ng appliances. So, matagal din akong ilang years din ako na nagtrabaho sa mga appliances. So, lahat ng mga training at yung mga monthly training na tinuturo ng mga engineer sa company namin ay binabahagi at ginagawan ko lang din ng video na tulad nito. So, unahin natin na sagutin guys mula ito kay Ma'am Rizalyn Santolia. Sabi niya, malakas po ba sa kuryente yung mataas ang high ng number ng refrigerator? Halimbawa po, naka number 3 or number 4. So, ang tinatanong dito ni Ma'am Rizalyn ay yung thermostat ng ating refrigerator. So, kung pag mataas daw ba or high ba? So, pag mataas ba yung temperature or yung thermostat ng ating refrigerator ay malakas daw ba sa konsumo natin ng kuryente? So, ang sagot ko dito is hindi naman siya ganun. Hindi ganun tumatakbo yung ating refrigerator. So, maka-low, maka-medium, or maka-high yan, wala yun sa taas ng konsumo ng kuryente. Dahil ang refrigerator natin guys, meron niyang auto sensor na tinatawag. So, pagka na-reach niya yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa freezer, sa refrigerator natin, is nag-automatic na namamatay yung ating compressor or yung ating refrigerator. So, doon tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. So, halimbawa, yung refrigerator ni Ma'am Rizalyn ay nilagay niya lang sa number 1 or low. So, pag nilagay mo kasi sa number 1 or low, yung thermostat or yung temperature na control mo doon, is ang mangyayari kasi sa refrigerator guys, gumagana naman siya. Pero, doon ka pwedeng kainin ng malakas na konsumo ng kuryente dahil ang refrigerator kasi guys, mas maganda na pag mas mataas yung thermostat natin, mas mabilis na lumamig at the same time, mas mabilis na mamatay yung ating compressor. So, i-advise ko sa inyo, Ma'am Rizalyn, na mas maganda na pagka binuksan mo yung refrigerator mo, itaas mo lang yung thermostat. Ilagay mo lang sa high, no? Hindi naman yang kakain ng konsumo ng kuryente. Mas kakain pa nga ng malakas sa konsumo ng kuryente yung naka-low lang. Dahil halimbawa, hinay mo na yan, tatakbo yan ng 1 oras bago mamatay yung compressor niya o yung motor ng ating refrigerator. Pero pag naka number 1 or naka-low lang yan, is ibig sabihin, tatakbo ng 2 oras or 2 oras kalahati. Sa 1 oras and kalahati na oras na tumakbo, dahil nga naka-low lang yung refrigerator mo, doon ka kakainin ng malakas na konsumo ng kuryente. Pero pag naka-high na yan, ibig sabihin, mas mabilis magpalamig, mas mabilis mamatay yung ating compressor. So, kahit non-inverter yung refrigerator mo. So, yun yung advice ko sa inyo, Ma'am Rizalyn. Taasan mo muna, tapos, tsaka ka na lang magbaba ng thermostat pagka malamig na yung freezer at nag-yellow na yung freezer. So, mapunta naman tayo sa pangalawang question, guys. So, sa pangalawang question natin, guys, mula ito kay Shenalyn Bautista. Sabi niya, saan po ba napupunta yung tubig pag nagdi-defrost? So, shout out sa iyo, Ma'am Shenalyn. So, pag nag-defrost tayo ng refrigerator, guys, meron kasing 3 klase ng pag-defrost natin ng mga refrigerator. So, ano ba yung refrigerator na ginagamit mo ngayon? So, single door ba, direct cooling, or yung no frost? So, halimbawa, yung refrigerator mo is direct cooling or yung semi-automatic na refrigerator, ito yung single door. Pagka nag-defrost tayo, nakikita nyo ba o napapansin nyo ba yung drawer doon sa baba ng ating freezer? So, ayun, doon mapupunta yung tubig pag nag-defrost tayo. Kung makikita nyo dyan sa screen, ayan, meron siyang drawer, no? Or lagayan ng mga frozen foods, kung ano yung mga nilalagay nila sa baba ng freezer na yan. So, dyan mapupunta yung tubig pag nag-defrost tayo. So,
Paano naman pag may mapunta na tubig dun sa likod ng salukan natin ng tubig dun sa refrigerator, sa likod ng refrigerator natin? I-check mo din yan pagka, alam ko kasi pag nag-defrost tayo ng mga single door or yung mga refrigerator, is hindi naman yan sobrang dami yung mapupuntang tubig sa likod. So, konti lang yan. Wala pang isang baso o dalawang baso yan. Depende pagka nag-defrost tayo. Pero pag konti lang yung makikita mong tubig doon, hayaan mo na lang. Napansin mo ba na nakapatong yung plastic na yon doon, yung salukan ng tubig doon, is nakapatong siya sa motor o yung compressor natin ng refrigerator. So, ang ano kasi doon, pagka halimbawa sinaksak mo na ulit yung refrigerator, kahit hindi mo natanggalin yung tubig doon, pag umandar ulit yung motor, dahil mainit yun, mag-evaporate, mawawala na lang yung tubig doon. Kaya yun yung purpose niya, bakit nakapatong yung salukan ng tubig doon pag nag-defrost tayo, yung plastic na nakikita nyo dyan sa likod, no? Doon mapupunta yung tubig, nakapatong siya sa compressor o yung motor natin ng refrigerator. Bakit nakapatong siya doon? Dahil pag umandar yung motor, mawawala na lang yung tubig doon. So, ganun lang pag nag-defrost kayo ng single door na refrigerator. So, mas maganda na tanggalin na natin lahat kahit naka-semi-automatic yan. Kaya tinawag siya na semi-automatic defrost, guys. Meron kasing button ang single door sa temperature control, no? Makikita nyo may button dyan sa gitna na pag pinindot mo yan, magdi-defrost na siya. Mamamatay na yung makina. Pero mas maganda pag naglilinis tayo ng refrigerator, guys, tanggalin natin yung saksakan para mas safe, no? Mamaya may problema na pala dun sa thermostat na yon, is pwede tayong makuryente or mag-ground. So mas maganda na tanggalin natin kaagad yung saksakan para mas safe tayo maglinis ng ating mga refrigerator. So mapunta tayo sa pangalawa, guys, na refrigerator. Ito yung direct cooling na refrigerator. So mapapansin nyo sa direct cooling na refrigerator natin, guys, ito yung ginagamit sa ating tindahan, sa sari-sari store. Kaya tinawag siya na direct cooling dahil direct na siya na nagpapalamig. So parang semi-automatic din siya na yung single door natin na refrigerator. Nandun na yung evaporator, no? Doon sa freezer, nandun na, wala ka, plain lang siya. Ito yung direct cooling. Mabilis lang siya na lumamig. Ibig sabihin, ito yung kumakapal yung yelo. Ito yung magandang pangtindahan. Pero pag nag-defrost tayo, guys, mas maganda na tanggalin natin lahat yung laman, tapos isarado natin bago natin tanggalin yung saksakan. So hintayin natin ng 1 oras na nakapatay yung ating refrigerator. Pagka nakapatay kasi yung refrigerator natin, siyempre magdi-defrost na yan. Matutunaw yung yelo dun sa freezer. So kaya tinawag siya na manual defrosting, guys, dahil pag kumapal yung yelo dun sa freezer nung direct cooling natin, is kailangan natin yung bakbakin o tanggalin yung yelo na dumikit dun sa ating freezer. So bago natin siya tanggalin o linisan yung ating freezer. Pero pagka ang tanong mo din, paano kung may mapupunta na tubig dun sa likod o sa lukan ng tubig doon sa likod ng ating refrigerator? So i-check mo din. Mas maganda kasi, guys, pagka direct cooling na 2-door yung refrigerator nyo, dahil nga naglalagay tayo ng mga isda, karne, no? Kasi pag natunaw yung yelo, kahalo yung mga dugo ng mga nilagay natin ng mga karne, ng mga baboy, manok dun sa tubig. So, mangyayari nun, pupunta dun sa likod, babaho yung ating refrigerator. So, yun yung mas maganda na i-check mo din yon yung likod ng inyong refrigerator. Pagka medyo mabaho na siya at madaming tubig, mas maganda na tanggalin mo na. So, mabilis lang naman tanggalin yan. Iangat mo lang siya, or meron din yung refrigerator na di-screw siya, no? I-screw mo lang yan o iangat mo, itatapon mo na siya. Mas maganda kasi na lilinisan natin din yung nasa likod ng ating refrigerator. Dahil mamaya, dyan magbabahay yung mga ipis, mga daga, dahil nga mabaho natin sa likod ng ating refrigerator. So, ganun lang. Pagka nag-defrost tayo ng manual defrosting na direct cooling, kailangan natin tanggalin yung saksakan. So, mapunta tayo sa pangatlo na pag-defrost natin, guys. Ito yung no frost. Kung ikaw naman ay gumagamit ng no frost na refrigerator, ito yung frost free. Kaya tinawag siyang no frost, guys. Hindi mo na kailangan pa na mag-defrost araw-araw. Hindi siya tulad ng mga direct cooling, mga 2-door natin na refrigerator na kailangan natin mag-defrost pag kumapal yung yelo. Pero dito sa no frost, hindi mo na kailangan pa na mag-defrost. Kaya no frost, frost free na siya. So kung ang tanong mo is, J4, paano kung
hindi ko to i-defrost, edi ang baho-baho ng aking refrigerator. So, pag no frost guys, meron kasing timer yan na tinatawag yung no frost natin. Nagdi-defrost or nag-automatic na nagdi-defrost yung no frost na refrigerator natin pag halimbawa natutulog na tayo at hindi na tayo bukas ng pinto. So, masesensor ng ating no frost, wala nang gumagamit sa refrigerator, doon pa lang siya magdi-defrost. So, kung mapapansin nyo sa mga gumagamit ng no frost ngayon, pansinin nyo at pakinggan nyo tunog na dumadaloy na tubig doon sa likod ng inyong refrigerator na doon sa tubo, no? Doon parang may dumadaloy na tubig doon. Ibig sabihin, nagdi-defrost na siya ng kusa. So, yun ang kagandahan naman sa mga no frost. Hindi mo na kailangan maglinis. Kaya pagbukas mo ng umaga, napakalinis niya na, no? Mas maganda rin kasi guys, pagka halimbawa yung no frost nyo is mas maganda na linisan nyo rin. Halimbawa, 2 months, 1 month, ganon. Medyo madumi na yung no frost nyo dahil sa mga nilalagay natin na mga karne, mga isda, mga ganon. Mas maganda na i-manual nyo rin paminsan-minsan. Ang kagandahan kasi guys, pagka nililinisan natin, mas maganda yung circulate, yung ikot ng ating lamig dun sa ating refrigerator. Dun tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. So, mapunta tayo sa last natin na question dito guys. So, last natin na question guys, mula ito kay Ronalyn Yacon. Sabi niya, magandang umaga po sir. Ngayon pa lang po ako nakabili ng rep po. Wala po akong alam paano i-flag. Need ko po ng advice nyo. Dadalhin ko po siya sa probinsya namin. Mga 8 to 9 hours po biyahe tapos hindi sementado yung daan. Mga ilang oras po ba bago i-flag po? Salamat. So, shout out sa iyo, Ma'am Ronalyn Yacon. So, pagka halimbawa, meron tayong refrigerator guys na mga brand new or yung mga bago pa lang, nakabibili pa lang natin na refrigerator. Even sa mga ganitong problema ni Ma'am Ronalyn, pagka itatransfer mo or ibabiyahe mo sa ibang probinsya yung ating appliances. Even sa aircon, sa mga may free yon, yung mga refrigerator, aircon, mga ganyan. So, mas maganda kasi guys na ipahinga nyo muna pagdating sa probinsya or yung sa biyahe. Dahil pagka ang biyahe nyo ay rough road, no? Hindi sementado, at the same time, maaalog kasi yung compressor ng ating refrigerator. So, ang mangyayari nun, pag naalog yun, maapektuhan yung prion na tinatawag. So, pwedeng tumagas, pwedeng pag sinaksak natin at pinaandar na natin kaagad yung ating refrigerator, is pwedeng hindi na kaagad aandar. So, mas maganda na pagdating dun sa bahay nyo, is ipahinga nyo muna, ipatayo nyo muna siya. Mas maganda na magdamag, no? Or 6 hours, 7 hours. Pero ang ina-advise ko kasi dati, is magdamag nyo na isaksak. So, pagka magdamag na, umabot na ng umaga, so isaksak mo siya na walang laman. No? Huwag kang maglalagay ng kahit ano dyan sa loob. Kahit isang yelo, 2 yelo, or frozen foods. Mas maganda na plain lang na walang laman yung refrigerator nyo. Lagi nyo itong tatandaan guys para mas safe yung refrigerator nyo. Lalong-lalo na pag yung bagong bili pa lang. No? Ganito ang paggamit ng refrigerator natin. Pagka sinaksak mo na, huwag mong lalagyan. Tapos, i-high mo yung temperature control or yung thermostat niya. I-high mo yan, huwag mong i-medium or low. No? Kung number 1, 2, 3, 4, 5, i-5 mo yan. Tapos, obserbahan mo siya kung gumagana. Pero pagka halimbawa, kabibili mo pa lang yung refrigerator mo, is hindi na kaagad tumutunog yung compressor or yung motor ng refrigerator nyo, tapos kapain nyo sa magkabilang side, hindi umiinit yan, ibig sabihin hindi gumagana yung refrigerator nyo. Mas maganda na i-report nyo na kaagad sa binilhan nyo para mapalitan ng bago. Dahil may 7 days replacement ang tinatawag natin dyan. So, halimbawa, 7 days na hindi gumagana yung refrigerator nyo dahil nga brand nyo, pwedeng defective yan. So, mas maganda na tawagan nyo yung customer service ng binilhan nyo, i-report nyo kaagad para mapalitan ng bago. Pero yung kaso ni Ma'am Ronalyn na pag ginamit nyo na dati tapos nagbiyahe kayo at nilipat nyo lang sa ibang probinsya, ganun lang, ipahinga nyo lang ng magdamag. No? Tapos isaksak nyo na walang laman, i-high nyo yung temperature or yung thermostat na tinatawag. So, pagka naka-high na yan, kapain mo kung umiinit yung magkabilang side, ibig sabihin lumalamig na sa loob ng ating refrigerator o yung freezer. Pag sobrang mainit naman sa magkabilang side, ibig sabihin sobrang lamig na dun sa loob ng ating freezer. So, ang gagawin mo lang, buksan mo siya, pagka may lumabas na lamig,
doon ka palang maglagay ng mga kailangan mong ilagay. Mga frozen foods, depende kung ano yung mga kailangan mong ilagay dyan sa refrigerator nyo. So, ganun ang paggamit ng mga bago nating mga refrigerator o yung mga ibiniyahe natin na matagal na oras kasi naaalog yung compressor niya. So, pagka gumagana na siya, doon ka palang magbaba ng thermostat o yung temperature control niya. Baba mo siya ng medium or low. No? Depende sa paggamit mo ng refrigerator. So, wag nyo kaagad pupunuin bago isaksak. So, mabibigla yung motor ng ating refrigerator mamaya. Hindi na aandar at hindi nalalamig. So, yun lang guys. Sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa aking channel. So, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi sa mga tutorial at mga tips pa na aking gagawin. So, kung ikaw ay meron ding katanungan na tulad nito, mag-comment ka lang sa baba ng comment box dyan sa baba para pagka nabasa ko at nakita ko, gagawan ko din ng video na tulad nito. So, ayun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, comment, and share para makita na rin ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng mga appliances nila. So, maraming salamat guys. God bless and ingat po tayo palagi. Peace.